Hi guys, this is Kimmerman from Kimmerman Studio. And maraming nagtatanong or may nagtanong sa akin before, bakit daw mahaba yung buhok ko tapos nurse ako? Hindi daw babawal sa Saudi na magpahaba ng buhok kasi nga, di ba, lalaki ka nagpahaba ka ng buhok tapos you're working in a healthcare setting tapos mahaba ang buhok mo. My answer is, hindi sila ganon ka stricto sa nurse na lalaki pag magpahaba ng buhok. Unless you're working in MOH or yung Ministry of Health. Pero sa mga private companies or private healthcare providers, depende na lang yan kasi merong mga, siguro meron din mga stricto, pero naswertehan lang ako kasi sa dalawang company na pinasukan ko, other one is in Buraida, in Al Qasim, and here in Tuariat Medical Center, hindi naman nila ako sinita Kita mo, haba ng buhok ko, di ba? May kulay pa. So hindi siya big deal. Male nurse having a long hair is hindi big deal dito sa Saudi. Liban na nga lang, gaya nung una ko sinabi, kung you're working in the government hospital, bawal. Kasi gusto nila clean yung lalaki. Unlike sa Pilipinas, bawal talaga to, di ba? Kasi nga, yung conduct and grooming natin dyan, it violates our uniform. Part ng uniform natin yung hair. Dito kasi, hindi The more dugyot ka as a lalaki, the more nakagalang-galang ka, parang ganun. Kasi kapag clean cut ka, wala kang balbas, wala kang bigote, mukha kang bading. Yun ang ng mga Arabo kasi. Baklain ka pag malinis ka. So, this serves as a protection sa akin. So, mukha akong propeta, mukha akong Jesus daw. May balbas, may bigote. So, kagalang-galang ako sa kanila. So, hindi nila ako parang, uy, bading kasi malinis. Clean cut, walang balbas, walang bigote. Hindi ako lapitin ng bakla. So, it serves as protection na rin sa akin. Kasi dito sa Saudi, disclaimer lang hindi ako galit sa bakla. Marami akong baklang kaibigan. Pero, naging connotation kasi ng mga Arabo, ng mga Pinoy, lalo kung nurse, male nurse, mga bakla. Kasi usually makikita mo yung mga malilinis sa katawan, mga walang bigote, walang balbas, clean cut, ganun. Kaso bakla, pumapatol sila sa mga Saudi, sa mga Arabo. Sorry disclaimer, I'm not against mga bading. Kasi marami naman akong kaibigan na ganyan and nakakatuwa nga kasama yung mga yan. Pero, yun ang nagiging tingin nila sa mga lalaking malinis, bading daw. So, delikado yun para sa mga lalaking hindi naman bading kasi pwede silang maharas, di ba? Pero, ako kasi, one reason bakit ako nagpahaba rin ng buhok kasi nga, ayoko kasi ng gigel. Ayoko na nag-gigel. Gusto ko yung yung mabilisang stylan lang. Kasi kung mag-gel pa ako, unang-una makati ang tubig dito maasin, tapos makalawang. So kung may gel ka, magko-contribute yan sa balakubak na naman. Diyan sa Pilipinas dati, addict ako sa gel Hindi lang gel, yung wax pa, pinagmimix ko yun, yung Gatsby. So talagang patay ang butik pag nalaglag sa ulo ko. Ngayon, gusto ko yung mahabang buhok lang kasi mabilis lang Pagkatapos maligo, matapos patuyo nigaganto ko lang siya. Tatali ko lang siyang ganun. Tapos na, wala nang style, tali lang. Everyday, same style, same face, same aura. Nakaganyan lang, naka ponytail. Tapos, wala na, walang ayos-ayos. Tapos, di ba? Di gaya kapag short hair ako. Kasi pangit yung tubo ng buhok ko medyo sabog na pag So, kailangan ini-stylean ng wax. And, ano ba yung mga nauso ngayon? Mga clay, blah, blah, ganyan. Ang pangit nagkakabalakubak ako pag ganun. Kung long hair lang ako, ganito lang. Tapos na.
Minsan ginagamitan ko nito ng sipit para pag naiirita ako dito, ginaganyan ko lang siya. Parang nut. Diba? So, ayun nga, yun yung sagot ko sa question na hindi daw babawal or bakit mahaba ang buhok ko. Unang-una, hindi bawal. Depende na lang sa institution kung nire-require ba nila na clean cut ka talaga. Pero thankfully, yung institution na pinagtrabahuan ko, dalawang institution, hindi ako pinagbawalan na magpahaba ng buhok. Kahit pa nursing profession ako. And hindi naman kasi big deal sa kanila. Kung dugyutin ka nga, mas kagalang-galang ka daw tingnan. Or parang parang you belong to them or with them, di ba? Kasi may balbas ka. Tapos may isang nagsabi sa akin nung nandun pa ako sa Buraida na ang buhok kahit na mahaba sa lalaki, hindi naman daw ito yung nagtatrabaho eh. Ang nagtatrabaho daw sa iyo is ito, isip. So, as long as hindi nakakaapekto sa performance mo, yung buhok mo as a male nurse, pahaba ka lang. So, nandito yung freedom. Wala sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, bawal to eh. Diba? Sad life. Bawal magpahaba ng buhok sa Pinas, dito pwede. Sa male nurse. Ayun. One thing lang din dapat lagi ka nakatali pala. Kung magpapahaba ka rin ng buhok as a male nurse, itali mo. Kasi pinayagan ka na nga nila magpahaba eh. Kaso kung yung haba ng buhok mo mukha ka na talagang Sadako or rockstar, medyo rin, hindi rin gusto ng iba na Arabs. So, make yourself groomed din. Kung long hair ka, itali mo lagi. Kung nagtatrabaho ka as a nurse, itali mo. Pero kung nasa ka lang naman, nasa bahay or gagala-gala ka lang, pwede mong ilugay yan. Ako, nakasanayan ko na eh. Hindi ko nilulugay. Pag matutulog lang, tsaka nasa bahay ako or kwarto, nakalugay. Pero during duties and kung lalabas ako, tinatali ko para mas neat pa rin tingnan. Mukha nga lang malaki yung noo ko, mukhang billboard. Pero at least neat pa rin. So again, this is Kimmerman from Kimmerman Studio saying, pwedeng magpahaba ng buhok ang male sa Saudi Arabia. Kung hindi ka mag-work sa MOH or depende na lang sa hospital or institution kung babawalan ka. So again, God bless, take care, and goodbye.